Ano ang mangyayari sa mga alagang hayop na maiiwan sa rapture? Meron bang kaligtasan sa mga hayop? Ang rapture po, matatagpuan natin ito sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 to 17. Dito po sinasabi na sa isang kasapmata, ito po ay biglaan, magkakaroon po ng makapangyarihang pagdadala ng mga mananampalataya doon po sa alapaap para salubungin yung ating Panginoong Jesucristo. So ito po ay hindi planado ng mga tao, hindi rin po ito inaasahan ng mga tao, at dito po wala pong babala, bigla na lang mangyayari ang rapture sa isang iglap. So kapag nangyari po yun ng mga Kristiyano, sila po ay paakyat patungo doon sa kalangitan. So doon po magsasama-sama ang mga mananampalataya at yung mga matagal nang nawala na kasama yung ating Panginoong Kristo magpakailanman. So hindi po natin maiiwasan na may mga tao na mapagmahal sa mga alaga nilang hayop tulad na lamang ng aso, pusa at iba pa pong mga pets. Pero mga kapatid, isa po ang nakakalungkot dito na katotohanan, yung mga alaga nating hayop, sila po ay maiiwan sa rapture. So ano nga ba ang magiging kalagayan ng mga alagang hayop kapag sila ay naiwan sa rapture? So alam naman natin na yung mga alagang hayop, sila ay umaasa sa kanilang tagapag-alaga lang para sa pagkain, sa tubig, kaligtasan, at doon po sa emosyonal na seguridad. So kapag bigla na lang nawala ang kanilang amo sa pamamagitan ng rapture, wala na pong magbibigay ng pagkain sa kanila. Wala na pong magbubukas ng pinto. Wala mag-aalaga, maglilinis o magpapaligo sa kanila. At higit sa lahat, wala pong magpapadama ng presensya at pag-aaruga sa mga naiwang mga hayop. Sa mga oras pagkatapos ng rapture, inaasahan po ang malawakang kaguluhan, pagkalito, panik at pagkawala ng kaayusan. So sa ganitong mga sitwasyon, ang mga hayop ang magiging isa sa pinaka-mga-apektuhan. So yung mga alagang hayop po, maaring sila ay maligaw at kung saan-saan na sila mapunta. Yung mga ibon at mga isda, maaring matapos po ang buhay nila kung walang pagkain at tubig. So marami pong mga alagang hayop ang malalagay sa panganib pagkatapos ng rapture. Alam naman natin na yung mga hayop hindi po sila nakakapagsalita o nasasabi nila kung ano man yung gusto nila. Pero sila po ay tunay na nakadarama ng takot, gutom at pagkalito. So dahil nakita po natin na maiiwan yung mga alagang hayop sa rapture, may mga nagtatanong, may paraan ba para paghandaan ng kanilang kapalaran kapag nag-rapture? Sa ibang bansa, tulad na lamang po sa Amerika, meron po mga organisasyon na naglulunsad ng kakaibang serbisyo na tinatawag na post-rapture pet care o yung after-rapture pet rescue contract. So ang layunin po nito ay simple lang. Siguraduhin po na ang mga alagang iiwan ng mga na-rapture ay maabot at maalagaan ng mga taong hindi makakasama sa rapture. So ang sistema po ay gumagana sa ganitong paraan. Nagbabayad po o nagpaparehistro ang mga Kristiyanong may alagang hayop. So ang kontrata po ay pipirmahan ng mga hindi Kristiyanong tagapag-alaga, mga taong inaasahang hindi makakasama sa rapture. So sila po ang magiging responsable sa pagkuha, pag-aalaga, at pagbibigay ng pangmatagalang tahanan sa mga alagang maiiwan. So may mga nagsasabi na yung mga ganitong klaseng sistema, maaaring ito raw ay scam o kaya man hindi naman totoo. Pero mga kapatid, ang pinakapunto dito, kung ito man ay totoo, pwede po itong gamitin para hindi ka na mag-alala sa maiiwan mo ng mga alagang hayop pagdating ng rapture. So dahil hindi po masasama yung mga alagang hayop sa rapture, ano nga ba ang sinasabi ng Biblia? Meron ba talagang kaligtasan ng mga hayop? Kung titingnan po natin yung konsepto ng Biblia, makikita natin doon na pareho pong may hininga ng buhay ang tao at ang hayop. Pero magkaiba po sila. Sinasabi po sa Biblia na ang tao, doon sa Genesis chapter 2 verse 7, at yung mga hayop sa Genesis chapter 1 verse 30, ay meron po tinatawag na breath of life. Ibig sabihin po, pareho silang buhay na nilalang na ginawa ng Diyos. Pero mga kapatid, meron pong pagkakaiba dito sa hininga na ito. Tayo po mga tao ginawa sa wangis at larawan ng Diyos. So ano nga ba ibig sabihin na tayo ay wangis ng Diyos? Ibig sabihin po noon, meron po tayong pag-iisip. May emosyon, may sariling kalooban, marunong magdesisyon, kaya po nating lumikha at mag-isip ng malalim. Meron din po tayong spiritual na bahagi na nagpapatuloy kahit pagkatapos po ng kamatayan. Ngayon mga kapatid, ang mga hayop wala pong ganyan. Ang mga hayop, sila po ay normal lamang na nilikha. Hindi po sila espesyal tulad natin. Ngayon, tingnan rin po natin yung katotohanan na ito. Mahalaga po ang mga hayop sa plano ng Diyos. Noong nilikha ng Diyos ang mundo, kasama ang mga hayop sa kanyang napakabuting nilikha. At nung binaha po ang buong mundo dahil sa kasamaan ng mga tao, pinili pa rin ng Diyos na iligtas ang mga hayop. So doon po sa konsepto na yon, makikita natin na mahalaga ang hayop sa Diyos. So ang nais po ng Diyos sa mundo na ito ay merong mga hayop. Pero mga kapatid, hindi po ibig sabihin nito ay mapupunta na rin sa langit ang mga alaga nating hayop. Pinapakita lamang po dito na sila po ay may bahagi sa magandang disenyo at plano ng Diyos sa sangkatauhan. Tandaan po natin na apektado rin sa kasalanan ng tao ang buong nilikha. Kasama na po dyan yung mga hayop. So ang buong nilikha po kasama ang mga hayop ay naapektuhan ng sumpa dahil sa kasalanan ng tao. Ang alam po natin na sigurado, meron pong mga hayop sa kaharian ng Diyos pagdating po ng millennial reign of Jesus Christ.
Sa panahon po ng Millennial Kingdom, may makikita po doon ng mga lobo, tupa, leon, baka, oso, at iba pang mga hayop. So hindi po sila magiging mapanganib. Sila po ay mabubuhay ng mapayapa. So sa pagdating po ng Millennial Reign of Jesus Christ, may mga hayop po. Yan po yung malinaw. Pero yun po ay dito sa mundo, hindi po yun sa langit. Pero mga kapatid, kung babasahin natin yung Revelation chapter 21 verse 1, makikita po natin doon na merong bagong langit at bagong lupa, na kung saan doon mabubuhay lahat po ng nanampalataya sa Panginoong Kristo. Pero ang tanong, ang mismong alaga ba nating hayop dito po sa lupa ay makikita rin doon sa langit? So hindi po ito sinagot ng Biblia. So pwedeng oo o pwede ring hindi. Hindi po natin sigurado. Pero isa lang po ang bagay na tiyak. Ang Diyos po ay makatarungan, mabuti at perpekto ang kanyang desisyon. Nandun man po yung alaga nating hayop sa langit o wala, ang pinakamahalaga, kasama na po natin yung ating Panginoong Kristo at wala na tayong hahanapin pa. Yun po yung pinakamahalaga doon. So ano nga ba talaga ang pinakadahilan kung bakit hindi masasama yung mga alaga nating hayop sa rapture? So tandaan niyo po ito mga kapatid, ang rapture po ay para lamang sa mga tao. Ayon po sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 to 17, ang rapture po ay mangyayari sa lahat ng mga nananampalataya sa ating Panginoong Kristo. So ibig sabihin po niyan, kailangan dito yung kaligtasan, pananampalataya at relasyon sa ating Diyos. So ito po ay mga bagay na tanging tao lamang ang may kakayahan. Ang mga hayop po at alaga nating hayop, wala po silang kakayanan na magkaroon ng ganyang bagay. At bukod po dyan, tayong mga tao ay merong espiritual at moral na kaluluwa. Malinaw nga po, sabi natin kanina, ang tao ay ginawa ayon sa wangis o larawan ng ating Diyos. Kaya meron po tayong kakayanan na kumilala sa tama at mali. Ang mga hayop po kasama na yung mga alaga natin ay walang moral na kaluluwa at hindi po responsable sa kasalanan. Kaya hindi po sila nangangailangan ng kaligtasan sa paraang kailangan ng tao. So mga kapatid, sa kabila ng katotohanan na yan, tandaan nyo po na binibigyan tayo ng tungkulin na alagaan at pahalagahan ang ating mga alaga habang buhay pa po sila, habang sila ay nasa lupa pa at kasama natin sila. So bilang bahagi po yan ang tinatawag natin na stewardship sa nilikha ng Diyos. So ibig sabihin yan, kasama po yung nature at yung mga hayop sa mundo na ito, kailangan pangalagaan natin sila. Dahil yan po yung utos ng Diyos noon pa man. Tandaan niyo po mga kapatid, ang reason kung bakit meron tayong mga alagang hayop para iparamdam po sa atin na hindi rin tayo nag-iisa at maranasan po ang tapat at walang kapantay na pagmamahal o kaya man po loyalty. So dahil wala pa po tayong kasiguraduhan kung makakasama ba natin yung mga alaga nating hayop sa langit, habang buhay pa po sila, sulitin na natin at pahalagahan ang bawat sandali kasama sila. So mga kapatid, bagamat meron tayong magandang relasyon sa ating mga hayop, tandaan nyo po mga kapatid, dapat hindi mawala yung relasyon natin sa ating Diyos. Ang pinakamahalagang relasyon pa rin sa lahat sa mundo na ito, walang iba kundi yung ating relasyon sa ating Panginoong Kristo. Dahil sa pamamagitan nun, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ang pinakamahalagang magkaroon ng buhay na walang hanggan po mga kapatid, sa buong mundo na ito, sa lahat ng nilikha ng Diyos, yan po ay walang iba kundi kayo. So dapat mag-focus po tayo sa ating kaligtasan. At hindi lang yon, kapag nakamit na natin yung kaligtasan, dapat ibahagi po natin yung kaligtasan na yon na nakamit natin sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Ang pinakamahalagang mapunta po sa langit ay hindi mga hayop o alaga nating hayop, kundi yung nilikha ng Diyos, yung mga nilikha niya base sa kanyang wangis at larawan. So gawin po natin yung pinapagawa ng Diyos. Ibahagi natin yung magandang balita sa mga tao nang sa ganon, magkaroon din po sila ng kaligtasan. At yun po ang pinakamahalaga.